Magmamas ng Pepe. Ha? May magpapromise sa ating dalawa. Sabado. Sabado? Eh ako magmamas noon. Tingin na, forward na. Forward. Sa amin po yun eh. Ba't sabay-sabay kayo? Sa kayo galing? Ready na po? Kakalembang na. Ready na? May envelope yung binakit na may envelope. Marami na. Isa-senyas na ako kay ano. Hindi pa, ano pa. 1 minute. Dapat father ang overtouring. O siguro na agad doon para hindi kayo masyadong. Oo nga. Oo. Odeya. You look up. Okay na po. Si Lola. Naalam. Oo na. Si Sa pagdiriwang ng ating banal na misa, ating samahan ang mga nag-aalay ng pasasalamat, Light of Jesus Family, Abad Ulayan Family, Dande Cano Family, Grace Publica, at para sa natatanging kahilingan ni Mary Ann Santiago, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Abelino Abad, Gaylord Abad, Rosario Casas, Pedro Satuito, Patrick Satuito, Charmaine Satuito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa Kawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana ay napagningas na ito. May isang binyag
na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao, ang isang sambayanan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ng anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Isama po natin sa ating panalangin ang ating mga kababayan na nasalanta o sinalanta ng bagyong Christine. Ano po? Ang daming baha sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ikalawa, bago po ang final blessing mamaya, magkakaroon po ng healing prayer para sa lahat. Ikatlo, sadyang kapuna-puna. Kahapon, mas marami yung tao kumpara ng Martes. No? Pero ngayon, mas marami kaysa kahapon. Feeling ko bukas, puno na. Wala na nga lang ako, ano po. Ano ba ang magandang balita tungkol sa pagkabahabahagi? Ano ba magandang balita tungkol doon? Unang-una, kailangan natin tanggapin na mayroong hidwaan na nangyayari sa ating mga pagkatao. Sadyang hindi tayo nananatiling bata. Mayroong hangganan na pagiging bata, binata, matanda. Mayroong hidwaan yun. Hindi ka na bata. Di po ba, no? Pag bata tayo, pinipilit nating tumanda, no? Ilang taong ka na? Pag 12, magte-13 na po. Di ba, no? Pero pag matanda na, 60 ka na. Hindi, 59 pa lang. Di ba, no? Napansin niyo ba yun? Mayroong hidwaan. Tayo mismo, mayroong tayong pagkakabahabahagi. Pinaghihiwalay tayo ng sitwasyon. Dati, sama-sama tayo. At yung mga bata, hindi nila maintindihan kung bakit kailangan umalis ang kanilang mga magulang at sila iwanan sa bahay. Magtatrabaho yung magulang, naintindihan ng magulang yon. Pero ang bata umiiyak, bakit kailangan akong iwanan? Bahagi yon ng pagkakabahagi-bahagi. Hindi naintindihan ng bata. Nagkukwentuhan kami ng minsan kasi meron akong aso na kasama ko sa kwarto. Kailangan ako magpaalam pag ako'y umaalis. Bakit? Pag hindi ako nagpaalam, maninira siya ng gamit. Pagbalik mo, may sira kang sapatos, may ihi ang kama mo. Kaya sasabihin ko, alis ako. Ngayon, matagal ako nawala. Pinaampun ko muna. Ano po? Ang tanong ko ay, kilala pa kaya ako? Ano po? Minsan hindi kumakain. Ano lang ang sikreto? Bigyan mo lang ng damit na nagamit mo. Ano po? Sabi, ay buhay pa ang amo. Di ba ba? Hindi ko alam kung anong mga alaga ninyo. Ha? Ano daw ang pinagkaiba ng aso sa pusa? Yung aso, pag pinakain mo,
Sasabihin na ng aso, pinakain ako. Diyos siya siguro. Pero pag ang pusa daw pinakain mo, pinakain ako, Diyos siguro ako. Pagkamisan, kailangan nating intindihin ang mundong ating iniikutan. Pag bata ka pa, mas kokonti pang responsibilidad. Pero pag matanda ka na, hindi mo pwedeng iwasan ang responsibilidad. Bakit naghihiwalay ang maraming mag-asawa? Hindi dahil sa babae o sa lalaki, hindi dahil walang pera. Ang number one na dahilan ng paghiwalay ng maraming mag-asawa ay ano? Hindi makaalis sa buhay binata o dalaga. Hindi makabitaw. May asawa na sila, feeling nila, dalaga pa sila, binata pa sila. Ayaw nilang may nagtatanong, saan ka pupunta? Anong oras ka uuwi? Anong gagawin ninyo? Kaya, pag tinanong mo, saan ka pupunta? Diyan lang. Sino kasama mo? Kami-kami. Anong gagawin nyo? Basta. Anong oras ka uuwi? Maya-maya. Wala ka nakuhang matino. Di po ba? Na? Kaya away. Kung kailan tumanda, lalong naging irresponsable. Nakalimutan mo na pag ikaw ay mayroong tinapakan, sadyang mayroong kang iiwanan. If you want to mature, you let go of your child these ways. Whether you like it or not. Sadyang may pagkakamahagi. Naghihiwalay ang magulang at anak dahil ang anak ay kailangan mag-aral. Ang magulang ay kailangan magtrabaho. Naghihiwalay pagdating ng araw dahil meron ng karera ang anak. Ang magulang ay may sariling trabaho. Maghihiwalay dahil nag-asawa ng mga anak. May kanya-kanyang dahilan ng paghihiwalay. Ang unang dahilan ay ang paghihiwalay, dala ng kasalukuyan. Ano pangalawang dahilan ng paghihiwalay? Panahon. Panahon. Pinaghihiwalay ang bawat isa ng panahon. Panahon ng ano? Panahon ng buhay at ng patay. Pag namatay na, ay talagang hiwalay na yon, di po ba? No? Hindi mo na pwedeng bisitahin yon. Hindi mo na pwedeng dalawin yon. Pag wala na, wala na. Kaya habang may panahon, gamitin upang makapiling ang bawat isa. Sapagkat kahit anong pagluha, hindi na magbabalik ang kahapon. Hindi na. Sabi nung iyak nang iyak habang ako'y nagble-bless. Sabi niya, Father, hindi ko alam kung anong gagawin ko. 50 years kami magkasama. Paano na ako? Sabi ko, ano gusto niyong gawin ko? Ipagdasal kong dalawin kayo gabi-gabi. Sabi ng babae, wag naman, Father. Oh, ayaw mong hiwalay, pero ayaw mo rin dinadalaw, di po ba? Mahirap nga naman, di po ba? Hindi na magbabalik. Yung iba sa atin, para mayroong ala-ala. Yung abo, pinaghihiwa-hiwalay. Ginagawang kwintas, ano pa? Nilalagay sa singsing, ano pa? Kung ano-ano. Hinahati-hati ang abo. Alam niyo, sa muling pagkabuhay, baka yun bulag. Walang ilong, walang kamay. Bakit? Hiniwalay ninyo eh. Pag nakita kayo, kasalanan nyo yun. Di pa ba? Para saan? Para saan? Yung iba nga, pag nakita, ay, may blue stone. Blue. Sabi, ay, yan daw ay malinis ang kalooban. Ano po? Ang sagot dyan ng mga doktor,
Sobrang daming gamot ang ininom niyan. Kaya yan mayroong mga blue stone. Ano po? Kung ano-ano na lang. Kung ano-ano na lang. Di ba? Paghihiwalayin tayo ng panahon. Ang nakakatakot ay paghihiwalayin tayo panghabang panahon. Yung iba, nasa langit, yung iba nasa impyerno. Tanggapin natin yun. You have to understand that heaven is a choice. Heaven is a choice. Father, pero bakit yung magnanakaw? Magnanakaw nga yun eh. Pinapasok ng Diyos sa langit. Sinabi lang niya, alalahanin mo ako kapag ikaw ay dumating na sa iyong paraiso. Di ba? Ay di, araw-araw mo sabihin niya, Panginoon, alalahanin mo ako. Di ba? Ikalawa, huwag niyong kakalimutan, nakapako yun. Ano po? So magpapako kayo para sigurado. Di ba? Mahirap yung gusto niyong kunin ang mga bagay na hindi niyo naman pinagsumikapan. Tatlong paghihiwa-hiwalay. Tatlong pagkakabahabahagi. Panahon, araw, at habang panahon. Tanggapin natin yun. Ano po? Harinawa, magkita-kita tayo sa langit. Di po ba? Ano? Magkita-kita tayo sa langit. Hindi naman ako nagmamadali, pero pwede kayo mauna. Di po ba? Di ba? Pero magandang itanong yun. Itanong ninyo, yan bang asawa mo makikita mo sa langit? Kayo magtanong, kayo nakakaalam. Di po ba? No? Yan bang anak ninyo makikita nyo sa langit? Yan bang asawa nyo makikita nyo sa langit? Yan bang magulang nyo makikita nyo sa... Kayo po ang sumagot. Honestly, what I dream of the resurrection is to see my Father again. I will see you again. I will see you again. Nung amin pong ipinapasok na ang kabaong, sabi ng isang kapatid ko, pwede bang for the last time, kiss ko si Papa? So, tinanggal ang takip. Humalik. At sabi ng isang kapatid ko, see you again. See you again. Iba yung see you soon. Di ba ba? See you again. Magkikita muli tayo. Dalawa lang naman ang pupuntahan. Alam niyo yun, hindi po ba? Smoking and non-smoking. Mabuti nga dito, palaging aircon eh. Hindi po ba? Malay natin. Hindi natin alam. Hindi po ba na? Baka smoking area. Ano ibig ko sabihin? 4 things you have to remember. 4 things. Number 1, you should make things happen. You should make things happen. Don't wait for things to happen. Alam natin yun. There are 3 types of people. People who make things happen. People who waits for things to happen. And there are people who are not even aware of what is happening. Make things happen. Di ba? Pag nagtawa na, tawa ka rin. Ano daw? Di ba? Para lang makasabay, no? Para lang makasabay. Kahit hindi naintindihan. Make things happen. You can build your future. Tell your children to build their future. Good health is a choice. You have to understand that. Good health is a choice.
Because we are a product of our choices. What you eat is what you become. Whether you like it or not. Huwag mong asahang mahilig ka sa matamis. Hindi ka magiging diabetic. Meron kami isang pari. Katatapos lang ng kidney transplant. At meron siyang TikTok. Gumawa talaga siya ng sariling TikTok. Ang TikTok niya, how to destroy your kidney. Di ba? Talagang, yun ang natutunan niya. Kaya lang, sira na, hindi po ba? No? Kanina, nagtatanghalian, pinag-uusapan, dialysis eh. Dialysis, di ba? No? Whether you like it or not. Habang tayo tumatanda, nararamdaman natin yung mga bagay na hindi natin nararamdaman noon. Si Lolo Densi, si Cardinal Rosales, nung minsan dinalaw ng mga pari, tinatanong siya, Lolo, kumusta ka na? Sabi niya, wala akong sakit, pero lahat masakit. Pag matanda ka na, ganun talaga, hindi po ba? No? It will come. It will come. It is not enough that you wish for a long life. Live well. Ano sabi ko? Palagi ko ito sinasabi after my stroke. You might have 100 problems. I hope not 100. But whatever problems you have, the moment you get sick, you will lose all your problems. And you will have only one problem, your health. It will become your problem. So take care of your health before it becomes a problem. Stop saying, may gamot naman eh. May mga bagay na sadyang hindi gumagaling dahil sa gamot. Kanina nag-uusap din kami sa pagkain. Sabi ko, well, nagagalit ang mga magulang natin pag sinasabihan natin bawal sa inyo yan. Bawal sa inyo yan, di po ba? Kahit mga asawa, bawal sa inyo yan. Ano sagot nila? Patayin mo na lang ako. Di ba? May gamot naman eh, para pa saan ang gamot. Di ba? Nung kami nakapila sa kainan, pagkatapos ng aming recollection, nakapila. Ang tagal ng isang matanda doon sa unahan. Binibiro namin kasi kaibigan ko na, Monsi, kumusta ka dyan? Ang tagal mo. Sabi niya, hindi magaling itong catering na nakuha natin. Yung kare-kare, walang taba. Di ba? Kasi masarap talaga yung taba, no? Yung natutunaw-tunaw ba? Yung paglunok mo, pasok agad sa ugat. Di ba? No? Di ba? Ay, hinang-hinahanap na matanda. Bawal na sa amin yon. Ay sabi namin, bawal ho sa inyo yan, Monsi. Sabi niya, aanihin pa ang gamot kung hindi pwedeng kumain ng bawal. Pare yan, pare. Kaya sumagot ako sa likod, anuhin ang kabaong kung walang patay. Sabi niya, sama mo. Di ba, anak? Huwag niyo nang pagbawalan. Mag-aaway lang kayo. Sabihin niyo lang, bawas araw yan. Pag kinain yan, mababawasan ang araw niyo. Di ba, anak? O sige, kain pa. Bawas araw. Di ba, anak? Mga minamahal na mga kapatid, make things happen. Good health is a choice. A happy family is a choice. Success is a choice, whether you like it or not. Good things is a choice. Heaven is a choice. Make a choice. Decide. Because we are a product of our choices. Second, believe. Believe in the goodness of God. All things
for good on those who love the Lord. One of my favorites. All things work for good on those who love the Lord. It might not be always happy, but it will always be good. Tandaan ninyo, hindi lahat ng masarap mabuti. Di po ba, no? Kaya hindi lahat ng masaya mabuti. When God directs us, when God chastises us, when God corrects us, it will always be for our good. When our prayers are not answered, and the way we want it to be, it is always for our good. When God delays His answer, it doesn't mean God is denying us of His love. Sometimes we need to grow in the grace of waiting. There are times you cannot stop the rain. But I learned that you can always dance under the rain. Yung mga bata ba nag-aalala? Kung umuulan? Hindi. Naglalaro sa ulanan. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, believe that God has something good for you. Pray. If things are not happening, pray more. If God is not answering your prayer, pray harder. Pray harder. If you look at the ceiling, your prayer must penetrate that ceiling. You pray with faith. You pray. Mahirap yung hindi tayo nagdadasal. Sapagkat sadyang sinabi ng Diyos, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open unto you. Lahat ba ng bulag pinagaling ng Diyos na alam naman ng Diyos bulag? Hindi. Pag lumapit ang bulag, tinatanong ng Diyos ang bulag, what do you want me to do for you? I want to see. I want to walk. Kailangan mo sabihin, kahit sabihin mo, alam naman ni Lord. No. You have to say it. Don't wait for things to happen. Make it happen by believing in a God you worship. Prayer is not a self-centered monologue, but a God-centered dialogue. Sometimes, the most powerful prayer are prayer said from the heart without words. Merong mother butler do sa unang parokyang pinaglingkuran ko. Alam ko, love na love ako na. Matagal yung na-stroke. At nabalitaan niyang na-stroke ako. Nung sinabi sa kanyang anak, ng kanyang anak sa kanya, Nay, si Father Dave na-stroke. Nasa hospital. Agad-agad, kahit siya ay nasa kanyang kama, tinawag niya ang kanyang mga anak. Sabi niya, manalangin tayo, manalangin tayo. Kapit kamay, kapit kamay. Sabay-sabay nating banggitin sa Diyos. Bless us, O Lord, in this thy gifts. Gumaling naman ako. It is what is in the heart, not in the words. Perhaps that is the most sincere prayer she can utter. At yung mga anak, nanginginig silang ganyan. Bakit? Ang hirap pigilin ng manalangin na bless us, O Lord, para sa may sakit. Hindi po ba, anak? My dear friends, my brothers and sisters, as I have said, will your children pray for you when you have not taught them how to pray? Hello. Think about it.
Think about it. Make things happen. Believe in a God who blesses us. Third, put love in what you do. Put love. Because it is love that gives us the passion to continue. Without love, we easily surrender. Without love. As I've said this many times, love is to order ourselves for the good of the other. When you love what you do, regardless how difficult, we call it passion. When you do difficult things that you do not love, you call it stress. Without love, life will become stressful. Raising your children without love becomes stressful. Going to work without love becomes stressful. And you will die because of your stress. Put love in the things you do. Put love. Pag wala ng pagmamahal, nakakapagod na talaga. Kaya pag kayo napapagod, itanong nyo na lang, dahil ba walang pagmamahal o matanda na lang ako? Di ba? Ano? Father, ano ba basehan pag matanda na? Isa lang ang halimbawa ko dyan. Pag ikaw ay hindi na nakakapatay ng lamok, matanda ka na. May lamok, ay hindi mo inabot, matanda ka na. Wala na. Bakit ba nababasag ang mga baso, ang pinggan na hawak mo? Dahil ba clumsy ka? Hindi. Mahina ka na. Mahina ka na. Yung nilalakad mo na 15 minutes noon, hindi na 15 minutes ngayon. 30 minutes na. Bakit? Mabagal ka na eh. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Make things happen. Believe in God. Put love in what you do. Whatever. Because the moment you lose love, everything will become stressful. Even prayers, even going to church, even talking to God becomes a burden. But when you are in love, maiksi lang ang oras. Di ba? Ang halimbawa ko palagi dyan, yung aming bunsong kapatid na babae. Isa lang babae, bunso. Ano po? At sinasabihan namin yon. Pag magde-date sa gabi, uwi ka na ng alas 10, ayun ang kainitan ng date eh. Di ba, no? Darating yung manliligaw, makikita kami 5 lalaki nakaupo doon, kasama ang tatay namin, pang-anim. At ang mukha ng nanay kong masungit. Gandang gabi po. Kulang na lang may magsabing, anong maganda sa gabi? Wala. Sasabihin namin sa kapatid, umuwi ka alas 10 ha? Uuwi na alas 10, sira mo ka. Sira mo ka. Anong una niyang gagawin? Kukunin niya ng telepono. Dadalhin sa kwarto. Ha? Kasi pag nandun siya, pagkita namin siya, alam niyang inaalas ka namin siya eh. Pero alam mo, pag in love, hindi nagsasalita. Naranasan niyo yun, di ba? No? Hindi mo alam kung nag-uusap pa sila. Ano? Di ba, no? Pag in love talaga, gano'n. Di ba? Gusto mo katabi mo palagi. Pag ama namin nga, hindi ka nakaganon eh. Nakaganon ka eh. Lord, hipuin mo ang puso niya.
Makita niya ako, di ba? At sasabihin mo pag lumingon ka, akin. Di ba, na? Ngayon, ngayon, nalalaki ng mata ng misis mo, di mo pa rin makaintindihan, di ba ba, na? Kaya sikip sa simbahan eh. Bakit? Nung unang kayo magkatabi, kuskusan ng kuskusan mga braso nyo. Kahit mainit, di ba, ano? Naglalatiti yung pawis yung ganyan, di ba? Nung kinasal kayo, may bagay sa pagitan. Ano? Huwag kang dikit ng dikit, ang init eh. Nawala na ang pag-ibig. Nawala na. Make things happen. Believe. Put love in what you do. And fourth, hope in God. The moment you lose hope, you will die. Without hope, we will not persevere. Try to remove hope in your life. With love, with aspirations, with belief, you will die. Faith is hoping to see what we believe. But the gift of faith is to see what we believe. Makikita ko pagdating ng araw. Again, dagdagan ang pag-asa. Ang Tagalog ng hope ay pag-asa, hindi pangarap. Dagdagan ang pag-asa. Darating din yan. Matatapos din yon. Di po ba, ano? Mamamatay din yan. Di ba? Masyado mong hinahayaan ang sarili mong maapektuhan ng mga tao sa paligid mo. Do not allow people to rob you of your joy. As I always say this, do not give anyone the permission to make your life miserable. You are miserable because you have given other people to make your life miserable. Don't allow people to make your life miserable. Worse, do not allow things to make your life miserable. Di ba? Umulan lang, sumama ang araw mo, magdala ka ng payong. Di ba? Ang tagal mo na dito sa Emirates, nagrereklamo ka pa rin mainit. Ano ka? Mas mainit sa impyerno, tandaan mo. Di ba ba? Ano? Di ba? Nagpapasalamat nga ako sa mission ngayon eh. Malamig eh. Ano po? Maagal lumambig ngayon, no? Noong mga dating mission ko, parang nasa impyerno na eh. Tanda ko noon eh. Nagutom ako. Ay, marami nga po palang salamat sa nagbibigay ng pagkain. Ano po? Sobra. Ano po? Mahirap po yung marami kinakain, nakakalimutan na sasabihin. Kaya, may isang mission nun, nagutom ako. Tinignan ko yung temperature sa labas, 45. 45. Pero tinitingnan ko sa bintana, may mga tao naman sa labas nakaupo sa may kalsada. Hindi siguro ganun kainit, ano? Sabi, sino yung mga yun? Mga Nepalese daw. Ano po? Hindi, feeling ko, malamig. Pagbukas ko ng pinto, parang horno. Mahirap namang maglakad ako ganyan, papunta doon sa mall, natumba ka sa daan, di ba? No? Na-news ka, pare, natumba. Di ba?
Sabi ko, di bali na lang magutom kaysa manyus. Di ba? Again, my brothers and sisters, regardless where you are, how young you are, how old you are, how many years do you still have here, still four things matters. Make things happen. Sabi nga nila, when is the best time to plant the tree? To plant a tree? Ang sagot ay 20 years ago. When is the next time to plant a tree? Today. Today. Why? Because you will never eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. Do not forget that. You will not eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. Make things happen. Believe in God. Put love in the things you do. And do not forget to hope. Amen. Maaaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin. Subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama. Patuloy tayong nananalig na hindi siya magkukulang sa kanyang pangako. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba-iba ng relihiyon, naway matagpuan ang katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa, naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo sa aming mga may sakit at bigyan lakas kami upang laging makatugon. Nang may pananalig sa iyong salita, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
bless. Maging bukas. Hindi na. Ayan, God bless, God bless, God bless. Sige, balik na doon. God bless. Ayan, God bless. God bless, God bless. God bless, God bless. God bless, God bless you. God bless you, God bless you, God bless you. God bless you, God bless. God bless you, God bless you. God bless you. God bless you, God bless you. God bless you, God bless you. God bless you, God bless you, God bless you. 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 Oh, God bless you, God bless you. Oh, God bless you, God bless you. God bless you, God bless you. God bless you, God bless you. God bless you. God bless you. God bless you, God bless you. Oh, God bless you, God bless you. Oh, God bless you, God bless you. God bless you. Iayos mo muna. Oh, God bless you. God bless you. God bless you. Iayos. God bless you. 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 Iayos. God bless you. 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 Iayos. God bless you. 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 Ano na ang nakabasbasad mo mga sa pag-alay ng Father, the Son, Holy Spirit. Ang alay na ito, mga biyaya na sa pagpapala mo. Bawat puso pagkat basbasan mo. Sa buhay saan ka ibigay
biyayang nagmula sa pagpapala mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisrain ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil langad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa iyong pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Paulo na aming obispo, ang lahat ng obispo at ang lahat ng kaparian. Dinggin mo, O Ama, mga panalangin ng iyong mga anak na narito ngayon na dumudulog dito sa iyong banal na hapag. Magukol tayo ng ilang saglit na katahimikan at kayo po ay aking inaanyayahan na kayo mismo humingi sa Diyos ng inyong mga pangangailangan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapating kami lahat na makakasali sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria, ang ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang tapat niyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala. At huwag mo kami pahintulot sa tukso. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Amen. Peace, peace. Narito si Kristo, ang bukal ng ating buhay at kaligtasan, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na pigi.
ni Kristo, katawan ni Kristo, The body katawan of ni Christ, Kristo, the body of Christ, katawan ni the body Kristo, of Christ, the body of katawan ni Christ, Kristo, the body of katawan ni Christ, Kristo, the body of Christ, katawan ni the body Kristo, of Christ, the body of Christ, the body of Christ, katawan ni the body Kristo, of Christ, katawan ni the Kristo, body of Christ, katawan ni the body Kristo, of Christ, the body 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 of katawan ni Christ, Kristo, katawan ni body of Kristo, Christ, katawan ni Kristo, the body of 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 Christ, katawan ni the body Kristo, of Christ, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, the body of katawan ni Christ, Kristo, the body of Christ, katawan ni Kristo, the body of katawan ni Christ, Kristo, the body of Christ, katawan ni Kristo, the body of Christ, katawan ni the Kristo, body of Christ, katawan ni Kristo, the body of Christ, katawan ni Kristo, the body of Christ, katawan ni Kristo, the body of Christ, the body of katawan ni Christ, Kristo, the body of Christ, katawan na the body of Christ, katawan ni Kristo, the body of Christ, katawan ni the Kristo, body of Christ, katawan ni the body Kristo, of Christ, katawan ni Kristo, the body of Christ, katawan ni Kristo, the body of katawan ni Christ, Kristo, the katawan body ni of 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 Kristo, Christ, katawan the ni body of Kristo, Christ, katawan ni the body of Kristo, Christ, katawan ni the body of Kristo, Christ, the katawan ni body of Kristo, Christ, katawan ni Kristo, the body of Christ, katawan ni Kristo, the body of katawan ni Christ, Kristo, katawan ni the body of Kristo, Christ, katawan ni the body Kristo, of Christ, katawan ni the Kristo, body of Christ, katawan the ni body of Kristo, Christ, the body of katawan ni Christ, Kristo, the body of Christ, the body of Christ, katawan ni the body Kristo, of Christ, katawan ni Kristo, the body of Christ, katawan ni Kristo, the body of katawan ni Christ, Kristo, the body of Christ, the body Body of of Christ, Christ, the body of katawan ni Kristo, the body of katawan ni Christ, Kristo, the body of Christ, katawan ni Kristo, the body of katawan ni Christ, Kristo, the body of Christ, katawan ni the body of katawan Christ, ni Kristo, the body of Christ, katawan 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 the ni body of Kristo, Christ, the body of Christ, katawan ni the body Kristo, of Christ, katawan ni the body of Kristo, Christ, katawan the ni body of Kristo, Christ, the body of katawan ni Christ, Kristo, the body of katawan Christ, ni Kristo, the body of Christ, katawan ni Kristo, the body of Christ, the body of katawan ni Christ, Kristo, the body of Christ, katawan ni 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 the Kristo, body of Christ, katawan ni Kristo, the 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 body of Christ, the katawan body ni of Christ, Kristo, the body of katawan ni Christ, Kristo, the body of Christ, katawan ni Kristo, the body of Christ, katawan ni Kristo, the body of Christ, katawan ni the body Kristo, of Christ, katawan ni the Kristo, body of Christ, katawan ni the body of Kristo, Christ, katawan ni the body of Kristo, Christ, katawan ni Kristo, the body of Christ, katawan ni Kristo, the body of Christ, katawan ni the Kristo, body of Christ, katawan ni the body Kristo, of Christ, katawan the ni body of Kristo, Christ, the body katawan of ni Christ, Kristo, the body of katawan ni Christ, Kristo, the body of katawan ni Christ, Kristo, the body of Christ, katawan ni Kristo, the body of Christ, katawan the ni body of Kristo, Christ,
The body of Katawan ni Christ. Kristo. The body of Christ. Katawan ni Kristo. The body of Christ. Katawan ni Kristo. The body of Christ. Katawan ni The body of Christ. 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 Katawan ni Kristo. The body of Christ. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Father, saan nyo gagawin yung healing prayer nyo dito pa? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo lamang po para sa mga paalala o announcements. Bible Alive 2025
25th is now available in the store and parish office. So meron din po tayo dyan sa labas mamaya pagkatapos ng banal na misa. Sa mga gusto pong umorder ng libro ni Father Dave, mangyaring pakibigay po ang pangalan, contact number at kung ilang libro kay Brother Orlan, Rosalie, Sally o sa mga ushers and usherettes. Nasaan ba dito yung sample ng... So ito po yung libro, no, na isinulat ng ating retreat preacher. No? Ang title po, It's All About Relationships, Reflections from the Heart. Ayan. Yung mga wala pa ho nito, so magsabi lang po kayo sa ating mga usherettes, no? Kasi kukontak po natin doon sa Abu Dhabi. Ayan. So yung mga nakakuha na po ay mayroong signature, no, ni Father Dave. No? So kung inyo pong natatandaan yung homilia na ibinahagi sa atin ni Father Dave, no? Make good things. No? Ibig sabihin, so tayo, no, ang gagawa ng sarili nating, sabi nga natin na magpapatakbo sa ating buhay, just we believe in God, no? Have faith in God. Put love in everything you do, no? And keep up hoping, no? So iyan, no, iyon yung ibig sabihin na madadala natin sa ating pag-uwi na mananatili sa puso natin. At bahagi yan ng ating pagninilay. At sabi ko nga yung mga Bible verses na inyong binasa at pinagnilayan, makakatulong yan para sa ating buhay espiritual, lalo na tayong mga OFW dito. Amen ba? Amen. Please follow SMC Allen Filipino Community Facebook page para updated sa events ng simbahan. So nais ko din pong pasalamatan ang mga sumusunod. Ayan yung ating pong parish priest, Father Stalin, Father Dave, no, yung ating retreat preacher. No? At ito nga po ay isang magandang oportunidad, no, pagkakataon na makahalubilo natin siya, makadaong pala, no, sa maikling panahon, no, sa 3 araw. Sabalit ito ay punong-puno ng pasasalamat, punong-puno ng buhay, punong-puno ng pag-asa. Marie and Mina, no, yung kasama po ni Father Dave, no, yung sila po ay nandito para makiisa din sa atin, no. Sila po yung yung kasama natin sa ating 3 araw na misyong retreat. Father Troy and Brother Romel, extraordinary ministers of Holy Communion, altar servers ministry, ministers of hospitality, music ministry, MCA, CFC, PFBC, lector ministry, Opals for Christ, missionary families of Christ, Legion of Mary, Light of Jesus, El Shaddai, Beamers, Sarmiento family, Abucayon family, Ares family, at St. Mary's Church Alain Filipino Community Corps, no, yung sila po yung ating sa pangunguna ni Darlie, no. At sa lahat ng parishioners, no, na nakiisa sumuporta sa ating misyong Pilipino 2024. So marami pong salamat at nawa tayo ay patuloy na makatugon sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Amen. O, sige, palakpakan ninyo ang bawat isa. Yung sa atin, ayan, sa mga hindi ko po nabanggit, no?
Sa susunod na Sabado ko na lang po babanggitin. Okay? So gusto ko rin pong kuhanin yung pagkakataong ito para tawagin ang ating PhilCom coordinator, si Sister Darlene. Ayan, may bibigay po sa token of gratitude for the gift of love. Dito kayo sa luggage. Salamat po. Picture. Saan yung... Ayan. Oo nga. Nabanggit ko ba sa dito? Ayan. Ano ba ito? Tela po. Tela. Magagawin ko rin. Ayan. So, salamat po kay Brother Roderick, ang ating photographer at video guy. So, sa pagkakataon pong ito ay iimbitahan ko si Father Dave, no, para sa kanyang healing prayer. Sige daw, pamaya pagkatapos ng misa, may tinapay po tayo na mimeriendahin. Ayan. Bago po ang lahat, ang aking pong pasasalamat, lalong-lalo na sa mga nagdasal nung ako ay nagkasakit. Ano po, alam kong hindi bless us, so Lord, ang panalangin ninyo. Again, make things happen. Don't wait for people to do it for you. Do it. Don't wait for tomorrow, because tomorrow might not come. We don't have the luxury of time. Second, believe in yourself, believe in God, because what you do not believe will never happen. Kung hindi kayo naniniwala na kayo ay uunlad ng buhay, hindi na talaga uunlad ng buhay ninyo. Kung hindi kayo naniniwala na hindi kayo gagaling, wag na kayong minom ng gamot. Sayang. Ano po? Kasi hindi na talaga kayo gagaling. Ano po? So, believe. To believe is to prophesy to ourselves so that what we believe will happen. Palagi ko yan sinasabi, learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Third, put love in everything that you do. Without love, life will become stressful. And fourth, hope. Hope in the Lord. Ano po? Huwag mawawala ng pag-asa. Hope in the Lord. If things are not happening according to our wishes, hope in the Lord. Let us pray. In the silence of your hearts, mention before God your prayer requests. Ask, imagine the unimaginable for God to do the impossible. Ask the Lord. If you are sick, ask for healing, freedom from your sickness. Whatever the doctors say, believe in God. Miracles do happen. We begin by praying for all the children here present, your children at home. Pray for them. Ipagdasal po ninyo ang mga kabataan. Naway pagkaluban sila ng Diyos na magandang kinabukasan. Naway huwag silang mapahamak sa maling impluensya ng ibang tao. Naway makilala nila ang Diyos. Naway maintindihan nila ang pagmamahal ng Diyos. Nawa ang kanilang mga anghel de la guardia ay tanuran sila upang maabot ang kanilang mga pangarap. Hinihiling natin sa Diyos na mga batang ito ay magkaroon ng magandang kinabukasan.
till you get Nawa ang trusted. kailang mga magulang Right, do you have ay pagkaluban ng kakanyahan na mga batang ito ay tustusan sa kanilang mga pag-aaral, maabot ang sariling pangarap. Ipagdasal natin ang mga tao na nakapaligid sa atin ngayon. Unahin natin ang kahilingan ng ibang tao. Kung ano man ang kailang mga pinagdadaanan sa buhay, naway tulungan sila ng Diyos. Naway alisin ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga pagsubok. Tulungan mo sila mapagtagumpayan ang kanilang mga kahinaan. Tulungan mo sila, Panginoon, na maabot ang sarili nilang mga pangarap. Tulungan mo, Panginoon, ang mga tao sa aking paligid ngayon na maramdaman ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkalinga. Kung mayroon man silang mga sugat, sakit, sama ng loob, dala ng pagkukulang o pagkakamali, ng sino man ng kanilang mga kasama sa trabaho, kapwa kababayan, hilupin mo, Panginoon. Ang mga taong malapit na magretiro, Panginoon, nawa ay magkaroon ng kaayusan ang kanilang buhay upang sa kanilang pag-uwi sa Pilipinas, hindi sila maghihikahos. Idulog natin ngayon sa Diyos ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, dinudulog ko po itong iyong mga anak. Kilala mo sila. Alam mo ang kailang mga pagtawa at pagluha. Alam mo ang kailang mga kahinaan at kalakasan, ang kanilang mga kabiguan at tagumpay, ang mga pangarap hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Hipuin mo po ang bawat isa, Panginoon. Lukuban mo po sila ng iyong banal na Espiritu. Naway patuloy mo silang ingatan, ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. At sino man ang may karamdaman, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazaret, pagalingin mo siya. Maging cancer, kidney failure, heart disease. Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus, pagalingin mo itong iyong anak. Palayain mo siya sa karamdaman. Panumbalikin mo ang kanyang kalusugan, Panginoon. Kung meron man silang pinagdadaan ng suliranin, tuwangan mo sila. Alisin mo kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kailang pananalig at pananampalataya sa iyo. Gabayan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Panginoon, batid mo ang mga sinusong na suliranin ng ibang tao. Ang mga taong nakabaon sa utang, mga taong pinaghiwa-hiwalay, dala ng pagkakasala o pagkakamali. Idinudulog ko rin, Panginoon, ang mga naulila, dala ng pagpanaw na kailang mga mahal sa buhay. Hilumin mo ang mga sugat na ito, Panginoon. Punuin mo ng kapayapaan ang kailang mga puso. Dagdagan mo ang kailang pag-ibig, pag-asa sa buhay. Idinudulog ko po ang bawat pamilya, Panginoon. Nawa po ang kailang mga pamilya, pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan,
puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Itinataas ko rin, Panginoon, ang mga mag-asawa na mayroong alitan. Hilumin mo ang mga sugat, dala ng pagkakamali o pagkukulang ng sino man. Kung mayroon mang pagtataksil, nawa po ay mayroong pagtalikod sa pagkakamali. May pag-amin sa kasalanan, may pagbabagong buhay, may kababaang loob, at higit sa lahat, mas malalim na pagmamahal. Panginoon, idinudulog ko ang mga kapatid namin na nalululon sa maling gawain, na tanging ikaw lang ang nakakaalam. Panginoon, huwag mo pong hayaang sila'y mapahiya. Tulungan mo silang ayusin ang kanilang mga buhay. Ituwid mo kung anumang pagkakamali ang mayroon upang ang iyong pagpapala ay manahan sa kanila. Batid mo, Panginoon, ang mga pagdulog sa katahimikan ng kanilang mga puso. Nawa po'y manahan ka sa kanila, sa kanilang mga tahanan. At kung anuman, Panginoon, ang hindi namin nasambit, anuman ang hindi namin nahingi, nawa po sa iyong habag at awa, ipagkaloob mo, Panginoon. Ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanilang mga ulo. Iapusin mo ang kanilang mga puso. At higit sa lahat, Panginoon, naway magkaroon ng katuparan ng aming mga pagdulog. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo, kasama ang lahat ng mga banal. Pagpalain mo po ang bawat isa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Samahan mo ako sa pagpapasa. Humayo. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Naialay na ang banal na misa, humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palapakan natin muli ang Diyos. So marami pong salamat uli at mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Si nasa lalabas ka pa para namin. Doon na lang. So si Father Dave po ay lalabas dito para sa huling pagkakataon ay makapiling ninyo. Picture ba? Sabi mo si Roderick, nakapudog po ng tayo ng picture dyan. Okay. So, magkakaroon po ng picture taking dito. Nandiyan naman po si Roderick. Sige po. Ayan, habang kumakanta, sige, magkakaroon ng picture taking. Ayan. Come, you join us in the picture. Picture muna. Ayan.